Hi guys! Welcome back to my Kaartihan session. And for today's video, magtutusok-tusok tayo ng mukha. Dermaclinic or aesthetic clinic call this as micro-needling or vampire facial. This treatment is good for a person that has acne scars, malalim man or mababaw, enlarged pores, pigments, or blemishes. And please do not do this treatment at home if may active acne kayo para iwas infection. And make sure na sterilize or na sanitize muna natin tong gagamitin nating needles before gamitin. And it's not for sharing. It's only for personal use. And as you can see, para lang din siyang Dermapen. It has different sizes of needles, 0.5 to 2.5, since nagva-vary din yung lalim or deep ng skin natin, ng layer ng skin dito sa ating face. So, iba-iba siya. Kaya meron din akong guide dito. Ni-research ko lang. Yan, dito siya. Then, ang gagamitin ko lang for this process is itong Ever Organics Papaya Serum with niacinamide and hyaluronic acid. And yeah, just Dermapen. So, let's start. So, wala akong makeup. And wala din akong active pimple. Ngayon, usually, nagaganda talaga ako dati pa. Ngayon lang ulit. Kasi nga, ngayon lang ako nawala ng pimple. Ang limit ko pimple. So, hinintay ko muna yung face ko na mawalan talaga ng pimple. Zero pimple yan. Though meron siyang mga acne scars. Yan yung mga aalisin natin. Ito, yan. Enlarged pores and a lot more. So, let's start the process. But before this treatment, make sure na nakaligo na kayo para malinis talaga yung mukha niyo, yung buong katawan. And bawal magbasa after this. Since bukas yung mga pores natin sa mukha, bawal mapasukan ng lamig. So, yeah. This one is already sanitized. Unahin natin ang 0.25 to 0.5. Pero since mataas naman ang pain tolerance ko, hindi na ako gumagamit ng naming cream dito. Kasi kaya ko naman. Hindi naman ako balat sibuyas. Char. Hindi naman ako madamdamin. 0.25 to 0.5. Yeah, dito ako tumitingin sa guide. Para make sure na tama yung size ng needle na gagamitin ko. Okay. I'll go with yan, 0.3. Ito siya. Don't know if kita nyo. Yan siya. Hindi diin mo lang. Kita ba? Sige, ganito. Yan, stamp-stamp lang kayo. Pero muna notice nyo, may mga pula-pula or dugo. It's okay. Kasi process talaga yun. Ibutasan niya yung layer ng skin. Sarap sa pakiramdam. Yan, kung may headband kayo, it's better to have headband. Ang kulit ng mini bangs ko. Yan na. Wala na siya. Kayong kabahan pag tumugo. Part of the process yun. Trust the process, ika nga. Para ka na din ditong nagpa-laser. Yung CO2 laser. Kasi box-box siya. Kasi yun nga lang. Minimal lang yung downtime nito. Hindi katulad ng mga laser na as in, ng syongit. Pero ganda din naman yung result. Dati derma roller. Nauso yung derma roller, I think, before pandemic. Pero ayoko nun kasi, siya, nabibreak niya masyado yung layers of skin. So, micro-needling works on causing micro-injuries or yan, itong mga butas-butas sa mukha mo to produce more collagen. Para matrigger niya yung collagen sa mukha mo. And it will make your face, your skin, more elastic and more firm. So, dito sa noo ko, 0.3 pa din yung size ng needle. Pagdating dito sa cheeks, sa nose, saka sa chin, mag-iiba na siya. Tapos, dinidiinan ko dun sa mga malalalim na scars. Tulad ng mga peklat ko sa balutong, yan ito. Para mas siya, ma-penetrate ng needle yung layer ng skin para mas makapag-produce ng maayos na collagen. Dito tayo sa nose. Sa nose, 0.25 lang. Pabaan natin. Yun lang, di pa nagpapa-rhinoplasty. Charot! Bawal ng galaw-galawin yan. Tapos, first time ko to, papadaanan itong mga ganito ko para matighten yung skin. 0.25 lang siya yung pinakamaliit. Tapos, kung maitim din yung ganito nyo, pwede din to. 0.25 lang. Yung sa cheeks ang ginamit ko ay 1.5. Basta mataas yung pain tolerance nyo, okay lang naman. Pagka malaman, mas malalim yung needles. Pero pagka mababaw, ramdam nyo naman yung
buto. Babaan lang. 0.25 to 0.5. We're done. Diyos ko Lord, ang sakit. Ngayon ko na siya nararamdaman. Ramdam mo yung, basta mahapdi. Kasi nga, butas-butas na yung mukha mo. Then, update ko kayo after a day kung ano yung progress, kung may pagkakaiba ba or naging, usually kasi nagiging shiner, nagiging smoother, softer yung mukha after ng ganito, ng treatment na microneedling or dermastamp. Then, after this one, after the process, lagyan natin ito. This is gel-based. Hindi na ako bumili ng mga oil-based na serum. Para pang ano to, pang soothe. Let's start from chin. Tapos iwasang laging hawakan yung mukha ng kamay. Kasi nga, open yung mga pores. Baka may mapasok na dumi, ma-infect. It has formulation of niacinamide and HA. So it will help boosting more collagen. Yeah. Dami kong kaartihan sa buhay. Actually, ganito yung ginagawang treatment nila Catherine Bernardo, Julia Barreto. Kaya sila poreless. Kaya sobrang walang ka-pores-pores yung mukha nila, girl. So, yan na siya. After our treatment. And, ang maganda pa dyan, after a day, makikita man talaga yung changes sa mukha mo. Usually, pag nagaganto ko before, kita ko na mas smoother, mas shiner, nag-glue talaga yung mukha mo kahit wala akong itik. Then, after this treatment, bawal magbasa, bawal maligo, and bawal laging hawakan ng kamay. And yung interval is 3 to 4 weeks, hindi siya sobrang dalas gawin. Kasi kailangan natin bigyan ng time para mag-heal yung mukha natin, yung tissues. And, yeah. Wala tayong gaano ding kakaining mga fatty foods or oily foods. Iwas-iwasan po natin para hindi siya sobrang mag-oily and mag-cause ng breakouts. Then, huwag din tayong kagamit ng mga exfoliating products like Kojic, yung mga sabon na masyadong matatapang. Doon lang tayo sa mga soft, sa mga like mga baby products. Usually lang ginagamit ko Tender Care, mga Johnson's Baby Soap. Kasi nga bawal yung medyo matapang sa mukha natin. Kumbaga nasa healing process pa siya. Hindi siya pa pwede na isabak agad-agad sa mga strong chemicals. So I'll update you tomorrow of what it looks like after a day. Mati pa rin niya. Tapos after nito, lilinisin ko na siya. It's only mine. It's for personal use only. Please do not share. Kasi iba tayo ng dugo and, you know, iwas infection. So this is what the first day looks like. Ako naligo, mamamaya pa. Pero glowing pa rin siya. Napanawasan ko na yung mukha ko para mawala yung papaya serum. This is the second day after derma stamping. So this is the 1 week after the derma stamping treatment. Wala pa ako nilalagyan ng kahit ano dyan. Wala yung filter. Glowing pa rin siya. Kaliligo-ligo ko lang kanina, napatuloy lang ng buhok. Then after mga ilang days, mas makikita natin yung progress, yung result, kung natanggal ba talaga yung mga peklat. Pero abangan nyo lang sa stories ko. Hindi ko nasama dito sa video, nakakatamad. Tapos pagka laging lalabas ng bahay, lalo na yung mga nagbibilad ng arawan, make sure na you put sunscreen on your face and your skin to protect from UV rays. Kasi sobrang nakaka-damage yun ng skins natin. Para naman hindi masayang yung mga ka-ek-ekan sa mukha natin. Yun lang. And like and share. And follow for more if you would like to see more ka-artihan videos from me. Bye!